Nilabas na nga ang full chapter 218 ng Sakamoto Days. Kaya gaya ng ipinangako ko sa inyo sa huli nating video, matapos lumabas ang buong chapter, ay agad natin itong bibigyan ng review. Kaya sa video na to, tatalakayin natin ang buong kaganapan sa chapter 218. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kung okay na, simulan na natin. Ang title ng chapter 218 ay Quit Acting Cool. Nagpatuloy ang kwento mula sa ending ng last chapter kung saan dumating si Sakamoto para iligtas sina Shin at Atari mula sa mga Order members. Nagkatinginan sina Sakamoto at Uzuki habang si Shin naman ay halatang nag-aalala. Sinabihan siya ni Sakamoto na sobra-sobra na ang mga nagawa niya, kaya oras na para siya naman ang kumilos at tapusin ang laban. Pero napansin ni Shin na nanginginig ang kamay ni Sakamoto. Sa isip niya, tulad ng inaakala ko, hindi pa rin siya dapat lumalaban sa lagay niyang to. Bigla namang nagsalita si Torres kay Uzuki na kung istorbo sila, dapat na silang umalis. Pero hindi sang-ayon si Uzuki at sinabi niyang wala nang dahilan para makipag-usap. Kaya gusto na niyang tapusin ang laban kay Sakamoto. Agad namang umatake ang mga Order members. Nagpresenta si Shin na lalaban din siya, pero hindi siya pumayag si Sakamoto. Sa halip, binato niya palayo sina Shin at Atari mula sa kanilang pwesto para mailigtas sila. Kasunod nito, sinugod ni Komonomi at Gozu sina Shin. Akala ni Sakamoto papatakasin nila ang dalawa. Kaya naglabas siya ng bomba, tinanggal ang safety, at binato ito sa Order members. Sumabog ito at nagsara ang harang sa likod ni Sakamoto. Plano talaga niya na siya na lang ang maiwan at harapin ang laban. Umatake si Gozu at sinubukang kuryentehin si Sakamoto gamit ang kamay niya, pero laking gulat niya nang hindi ito tinablan. Sa kabilang banda, si Shin naman ay pinupukpok ang harang habang sumisigaw, "Buksan niyo to. Huwag mong labanan mag-isa ang Order." Nabasa niya ang iniisip ni Sakamoto, ipinagkakatiwala niya kay Shin si Lalai at ang lahat. Pagkatapos ng attack ni Gozu, si Torres naman ang umatake gamit ang kanyang armas na parang drill at tinamaan si Sakamoto sa balikat. Sinundan ito ni Tanabata, na ginamit ang gitara niya para lumikha ng sound wave na nagpataas ng ulo ni Sakamoto. Sunod naman si Komonomi, na gumamit ng magnetic power para batuhin siya ng mga matutulis na bakal. Pero lahat ito ay nasalo lang ni Sakamoto. Lalo lang napikon ang mga Order members. Hindi pa rin nila matibag si Sakamoto kahit siya lang mag-isa. Habang nakaupo sa harang, iniisip ni Shin na handang mamatay si Sakamoto para mailigtas sila. Pero napagdesisyonan niyang hindi siya papayag na mamatay ito, kaya bigla siyang tumakbo paalis kahit tinatawag siya ni Atari. Lipat naman ang eksena kina Boiled, Heisuk, at Kindaka. Nakarecover na si Boiled matapos mawalan ng malay. Naalala niya ang pag-atake sa Seirai Tower at masaya silang nakaligtas dahil bumagsak sila sa ilog. Pagdating ni Shin, natuwa siya na ligtas ang grupo pero alam niyang hindi siya makakahingi ng tulong dahil wala pa sa kondisyon ang mga ito. Alam niyang mamamatay lang sila kung susugod sila sa lagay nila ngayon. Habang nag-iisip siya, sinabi niya sa sarili na babalikan niya si Sakamoto kahit mag-isa lang siya. Pero biglang nagsalita si Heisuk. "Let's go. Nasaan na ba si Sakamoto?" Nagulat si Shin, sinundan pa ito ni Kindaka. Siguradong minamadali na naman ni Sakamoto ang lahat. Sabat naman ni Boiled. "Kailangan na nating magmadali." Napatanong si Shin kung paano nila nalaman at sagot nila dahil sa ekspresyon ng mukha ni Shin. Dagdag pa ni Heisuke. "Tigilan mo na yang sinusolo mo lahat ng problema mo. Parang baliw ka na niyan. Bago ka gumawa ng maling desisyon, sabihin mo muna sa amin." Na-realize ni Shin na may punto sila. Humingi siya ng tawad at nagpasalamat. Bumalik ang eksena sa labanan. Tumalsik si Sakamoto pero buhay pa rin. Sabi ni Komonomi, sobrang tibay daw nito at mukhang matagal pa bago siya bumagsak. Nagtataka si Torres at tanong niya sa isipan niya na, bakit hindi siya lumalaban? Tinanong ni Uzuki si Sakamoto. "Bakit ka pa pumunta rito kung hindi ka naman lalaban? Pumunta ka lang ba para kay Ryo Nakao?" Sagot ni Sakamoto. "Noong nakausap ko si Akao habang nasa katawan mo, naisip kong buhay pa siya at masaya ako doon. Pero nagkamali ako. Hindi papayag si Akao na mangyari iyon. Yung Akao na nasayo, isa lang yang pantasya na ginawa mo.
Kinontra siya ni Uzuki at sinabing buhay pa si Akao sa katawan niya. Pero sagot ni Sakamoto, sinabi na niya sa akin. Hindi niya ito matatanggap. Kung buhay pa si Akao ngayon ang dapat mamatay ay si Uzuki. Napikon si Uzuki. Sinabihan si Sakamoto na manahimik. At diyan na nga nagtatapos ang chapter 218 ng Sakamoto Days. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating review. Maraming salamat sa panonood, kita-kits tayo sa next video.